So yun, good afternoon mga bro. So continue plastering works tayo mga bro. So dito tapos na natin yung dito area na to mga bro. So dito tayo papunta doon mga bro. Alright mga bro, so tatapusin po natin tong lugar na to. After po dito mga bro, so lilipat ulit tayo dito para itong area na to mabubuo. So ang scope of work namin dito mga bro, almost plastering na po ito lahat. Alright mga bro, sa kitchen area mga bro. Alright, so yan po yung mga remaining na gagawin dito. Remaining works na gagawin. So ayan, yung plastering works dito sa may kitchen. Tsaka yung side na to mga bro. Ayan. So dito sa papuntang sala, ito din, plastering works din ang kailangan papunta doon. So ang timpla natin mga bro sa mixture natin dito mga bro, 3 sako sa isang semento. So yan po talaga yung mixing natin sa once na tayo magpapalitada mga bro. Alright mga bro. So ayan. So yan po yung mixing natin. 3 buhangin, 3 sakong buhangin, 1 sakong simento. Alright, yan. Sa plastering works po yun mga bro. If sa CHB laying mga bro, pwede yung 6 na sako, 5 to 6 na sako sa isang simento. Alright mga, wag na po aakyat ng 7 kasi medyo matabang na po yung timpla ng mga bro. Alright mga bro. So yan. Yan po yung for today's video natin na gagawin ngayong araw mga bro. Alright mga bro. So let's go. So alright mga bro. So plastering works tayo dito sa area na to mga bro. So continue plastering works tayo mga bro. Halos this week almost plastering works tayo mga bro. So continue lang tayo mga bro. Alright. Mabasahin muna natin to para kumapit yung ating halo dito mga bro. Kasi ordinary halo block lang po yung ginagamit natin dito. Binabasa muna natin para kumapit yung ating halo. Kapit. Masyadong makapagpapagawa. Malipis na lang ito kasi nasa gawa ng hapon. Malipisan ko na siya. Almost plastering works naman tayo sa aming project na bro. So nagtatiles pa kami. Ayaw naman kasama mo, ayaw kumuha ni client ng isang katrabaho. Kami na lang daw. Kaya ito. Laban kung laban. Lahat na nakapanood ng ating video ngayon, shout out po sa inyo. Ingat po tayo palagi. So napakainit naman ng panahon ngayon. Grabe naman.
buti na lang itong nagtatrabaho namin, nauna namin yung bubong. Hindi lang talaga namin yung bubong para malilong. Alright, ano ba? Yung mga putok na putok sa araw dyan, ingat po kayo mga bro. Ito na putok sa araw na ko. Napakahirap ito naman ngayon. Napakainit. Kahit tayo ay nasa bakbakan ng construction, ingat pa rin po tayo. Alright, mga bro. Ganun lang tayo dito. Ang payo natin sa ating mga construction worker, ingat po tayo palagi. Yan ang mga payo natin sa kanila. Yan mga bro. Alright mga bro. Lang dito ang kasimple. Plastering works. Ayan. So ang standard na kapal ng plastering natin mga bro is 16, dapat 16 mm. So ginawa ko lang ito ng 2 cm. Ito kasi tayo kasing CCHB mga bro, tayo naghahalog lang. Walang nakagawang perfecto na perfect sa halog lang mga bro. Alright, so meron talagang result yan. Gaya ko, meron talagang result eh. Alright mga bro, hindi lahat sabi natin diretso, maniwala lang sa tao na bro. Pero kailangan tumatay ng ano. Pero Alright mga bro. pwede yun, di ba? Ganun eh. Ganun eh. Sa log. Pwede naman. Wala kang ulam. Patay ka lang kasi. Dapat hindi yung patagalin. Hinibinit ko na po. Hindi ko po kakapalang kasi sayang ang semento. Shoutout po kay sa aming katiwala dito. Katiwala ng may-ari. Patay na ilaw, sayang kuryente. Nandito yung katiwala ng may-ari kaya alam na. Oo, tapos wala kayo dyan, ina. Kapag pipinis ka. At ito po yung labas. Ang dami pa pala, no? Makuha naman pa kayo dito. Ha? Sino kayo maswerte yung nakakatira dito, no? No. Eh, hindi ko pa. Tulog yan. Nakatulog naman yun. Buti nga, malapit na ang tubig nyo eh. Wala naman nagamit yun eh. Aapat lang ang nabaho yun eh. Sinsya na kayo kung may narinig kayo dito mga bunganga. Yung pinakamagandang nagbunga nga. Alam mo naman, ang panahon ngayon, Dapat yung makain dito. Ayun na. Sabi nga sa akin kanina. Bigyan mo ko ng ano. Bigyan ko daw siya pera. Sabi niya sa akin. Hindi na lang may nagbayad. So, ganyan lang pala yun. Sabi ko kay Kuya Toleng, ano kuya, paano kaya yung, di ba wala nang laman yung gilid ng pinto nila dito? Paano kaya gagawin doon? Talagyan mo na ng kahoy. ayun ang martilyo lang. Make sure lang natin na basahin yung ating hollow blocks
kapit na kapit yung ating halo. Kasi once na hindi binasa, paglapat pala ng halo, tuyo na. Kaya yun ang magiging sanhi ng umapak yung ating pader, ating palitada. Mga bro, announcement ko lang. Ni-invite ko po kayo sa aming game na Hula Mo Premium Mo Part 10. Meron din yung palaro. Through Gcash yung ating pa-premium sa bawat tamang sagot. Karoon din ng 100 pesos through Gcash natin yung yun po yung ang enjoy natin. I-enjoy tayo sa Sunday. Sunday po yan. Alas 7:30 ng gabi. Ayan ako. Kung willing po kayong sumali, abangan ko yan mga. Hula Mo Premium Mo Part 10. Ayan mga bro. Mag-i-enjoy po tayo. Ating mga followers. Ganun lang kasimple. Alright mga bro, abangan niyo po yan. Sabi Hula Mo Premium Mo Part 10. Let's go. Alright mga bro. So please subscribe my YouTube channel mga bro. Alright, pakisuportahan na nyo lang po yung aking YouTube channel, Bro the Mr. Handyman din po yun. So, subscribe na lang po kayo sa aking YouTube channel. Marami po tayong tutorial doon. Marami po matutunan yung ating beginners sa ating YouTube channel mga bro. So, hindi man tayo perfecto ng trabaho pero I'm sure meron kayong matutunan doon mga bro. At mga bro, sure po yan meron kayong matutunan doon sa ating YouTube channel. Ay mga bro, so please subscribe ating YouTube channel, Bro the Mr. Handyman. 2.7 pa lang po yung ating subscriber mga bro sa ating YouTube channel. Ayan mga bro. So babarahin na natin siya mga bro. Kailangan natin yung tansik. Magawin tansik natin mga bro.
Ang bara natin is 12. Eh, wala po kasi kami uminom na pambara. Ito na lang, kahoy tutoy. Kailangan lang naman yung tuwid na kahit anong mahabang bagay na basta tuwid siya. Pwede na pambara yan. Alright mga bro. Yan. Once na ito gumalaw mga bro, ibig sabihin wala na siyang sabit. Pwede na pagbabara. Ang pagbabara sa ganito mga bro, kailangan yung dulo nito sa dulo yung sa taas, abot yung tansik. Yan, ganyan lang yung pagbabara. Dulo-dulo kailangan abot yung tansik. Walang sablay mga bro. Hindi po pwede yung kahig-kahig ng kutsara lang dito mga bro. Meron po kasi ako nakikita na kahig-kahigin lang nila ng kutsara. Nako, ano kaya mangyayari no? Pag kahig-kahig kutsara lang, parang ano yun, parang pinakang ng manok mga bro. Lahat ng hindi tinamaan ng road nila mga bro, ibig sabihin malalim yan. Kung saka tayo maglalagdag pag hindi abot ng road. Yan lang, ganyan yung proseso ng pagkakantado mo. Wala namang pagpakas, hindi ganyan lang. Kaya tayo magdadagdag ng sa mga malalalim. Gaya niyan mga bro, hindi abot ng rodila, ibig sabihin malalim pa siya. Kaya kailangan natin para pantay yung palitada natin. Baka nagtataka kayo, hindi ko ito pinalitadahan mga bro. Kasi titibagin po yan, palalakin yung bitana. Ang napaka-importante mga bro, pag kagaya ng ganito plastering natin, kailangan ilagay natin sa ulo. Lalong-lalo na kung meron pang bintana sa tabi. Kasi sa opening pa lang nakikita yan kung wala sa hulog yung palitada mga bro. Yan po yung kalimitan once na nag-i-inspection yung mga consultant, yan po yan makikita. Lalo yung mga kilikili, yung mga kantuhan, yan makikita yung pag-function na mason. Maning-mani ka sa kanta tumabel ito sa tao. Pero kung nagmamasong-masunan na, makahalata po yan. Nagmamasong-masunan lang. So yan mga bro, ganyan lang yung proseso natin mga bro.
video. Yan, plastering work. Okay, peace. Let's go.